Hindi kita minahal, Sarah. Kasambahay ka lang na may singsing. Ang mga salitang iyon mula kay Leandro ay tila isang hatol ng kamatayan na binigkas sa gitna ng katahimikan ng kanilang sala. Ang kutsarang hawak ni Serafina ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Tumama ito sa sahig na gawa sa mamahaling marmol, ngunit hindi niya narinig ang tunog nito. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na pagtibok ng sarili niyang puso, isang pintig na tila unti-unting nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magtanong, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang invisible na kamay. Ang bawat hininga ay isang dusa. Tumingin siya sa mga mata ng asawa, ang lalaking pinaglingkuran niya. Sa loob ng 7 taon, ang lalaking ipinagluto niya ng libu-libong pagkain. At ang lalaking inalagaan niya hanggang sa huling sentimo ng kanyang pagkatao. Ngunit wala siyang nakitang pagsisisi sa mga matang iyon. Ang tanging naroon ay ang malamig na pagkasuklam. Bakit Leandro sa wakas ay naibulalas niya ang boses ay basag at halos hindi marinig? Ibinigay ko ang lahat. Binenta ko ang tanging alahas na pamana ng nanay ko para lang hindi ma-foreclose ang restaurant ninyo. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Leandro bago siya tumalikod. Sa pintuan ng silid lumitaw ang kanyang biyenan na si Doña Consuelo. Maayos ang tindig ng matanda, suot ang kanyang mamahaling perlas, at may hawak na rosaryo, isang imahe ng kabanalan na nagtatago ng isang pusong gawa sa bato. Huwag kang magmalinis, Serafina, wika ni Doña Consuelo, sa isang tonong tila nagmamalasakit ngunit puno ng kamandag. Alam namin ang lahat. Ang paglabas-labas mo sa gabi, ang pakikipagkita mo sa kung sino-sinong lalaki, kailangan naming protektahan ang pangalan ng mga Reyes. Isang kahihiyan ka sa pamilyang ito. Alam ni Serafina na ito ay isang malaking kasinungalingan. Isang planong binuo upang bigyang daan ang pagpasok ng bagong babae ni Leandro, si Cora, na ngayon ay nagdadalang tao na. Ang hustisya ay tila isang malabong panaginip sa bahay na ito. Magsama na kayo ng anak mo sa labas, dagdag ni Leandro, habang inihahagis ang isang lumang maleta sa paanan ni Sarah. Ayaw kong makakita ng dumi sa gabi ng fiesta. Sa labas ang langit ay tila nakikiramay sa pighati ni Serafina. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa lupang tuyo, lumilikha ng amoy ng basang lupa na humahalo sa samyo ng mga pagkaing inihanda para sa pista sa kalsada. Ngunit sa loob ng bakuran ng mga Reyes, tanging ang lamig ng puot ang namamayani. Lumabas ka na, Serafina, pag-uulit ni Doña Consuelo. Ngunit bago iyon, lumuhod ka. Lumuhod ka sa putikan at humingi ka ng tawad sa mga ninuno ng pamilyang ito dahil sa dumi na dinala mo sa aming pangalan. Gawin mo iyan at marahil ay hindi ko na itutuloy ang demanda laban sa iyo. Ang bawat salita ng matanda ay tila latigo na humahampas sa likod ni Serafina. Tumingin siya sa kanyang anak na si Junior na mahimbing na natutulog sa sofa, walang kamalay-malay na ang kanyang mundo ay gumuho na. Para sa kanyang anak, handa si Serafina na lunukin ang huling piraso ng kanyang dangal. Dahan-dahang humakbang si Serafina palabas ng pinto, patungo sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig ay tila karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pagdating sa gitna ng hardin kung saan ang lupa ay naging malapot na putik, na dahan-dahan siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang putik ay dumumi sa kanyang simpleng duster, ngunit mas madumi ang pakiramdam niya sa kanyang kalooban. Nararamdaman niya ang mga mata ng mga kapitbahay, ang mga marites, na nakasilip sa kanilang mga bintana, bumubulong, humuhusga, at kinukunan ng video ang kanyang pagbagsak. Ang bawat sulyap nila ay tila dagdag na bigat sa kanyang balikat. Diyan ka nababagay, Serafina, sigaw ni Leandro mula sa balkonahe. Habang inaalalayan si Cora na lumabas din upang panoorin ang kanyang pagdurusa. Sa putikan. Dahil kailanman, hindi ka naging kasing level namin. Habang nakaluhod sa ulan, ang init ng mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Serafina ay humahalo sa malamig na tubig mula sa langit. Ang kanyang puso ay punong-puno ng katanungan, saan ako nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ng 7 taon ng katapatan? Naalala niya ang kanyang ina, ang amoy ng bawang at pampalasa sa kanilang maliit na kusina sa Cebu. Naalala niya ang turo nito, ang tunay na lasa ng buhay ay nasa tiyaga, Sera. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging nalalasahan ni Serafina ay ang pait ng pagtatraidor. Biglang bumukas ang gate at pumasok ang isang itim na sasakyan. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng naka-business suit, may dalang payong at may suot na salamin
na tila nakakakita hanggang sa kaloob-looban ng kaluluwa. Si Isadora Montalban ang abogado na itinuring ni Sarah na kaibigan, ngunit sa halip na alalayan siya lumapit si Isadora kay Leandro at ibinigay ang isang folder. Narito na ang mga papeles, Leandro. Lahat ng asset na nasa pangalan ni Serafina ay nailipat na sa kumpanya mo. Wala na siyang kahit na anong habol. Ang huling mitya ng pag-asa ni Serafina ay tuluyan ng namatay. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto at ebidensya laban sa mga Reyes ay ang siya palang maglulubog sa kanya ng tuluyan. Sa gitna ng ulan habang ang kulog ay gumuguhit sa madilim na kalangitan, naramdaman ni Serafina ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito sakit, hindi na ito takot. Ito ay isang malamig at matalim na determinasyon na nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa putikan. Hindi siya lumingon kay Leandro o kay Doña Consuelo. Kinuha niya ang kanyang anak mula sa sofa at binalot ito ng kanyang basang katawan upang huwag itong mabasa. Naglakad siya palabas ng gate, bawat hakbang ay mabigat, ngunit may direksyon. Sa kanyang isip isang pangako ang kanyang binigkas. Balang araw ang ulan na ito ay titigil din. At sa araw na iyon kayo naman ang luluhod sa harap ko, hindi para humingi ng tawad, kundi para malasahan ang pait ng inyong sariling kasalanan. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, iniwan ang bahay na naging kulungan niya ng 7 taon. Tanging ang tunog ng kanyang mga yabag. Sa basang semento ang kasama niya. Wala siyang pera, wala siyang tirahan, at tanging ang suot na duster ang dala niya. Ngunit sa loob ng kanyang basang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit na piraso ng papel, ang huling recipe na hindi nila nakuha mula sa kanya. Ang recipe ng kalayaan. Huwag mong kalilimutan, Serafina, na ang mga Reyes ang nagpulot sa iyo sa kalsada noong wala kang matuluyan. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na ipinakain mo sa anak mo. Ang boses ni Doña Consuelo ay nananatiling mahinahon. Halos malambing, ngunit ang bawat salita ay tila isang maliliit na tinik na ibinabaon niya sa puso ni Serafina. Sa gitna ng isang abandonadong waiting shed, kung saan pansamantalang sumilong si Serafina at ang kanyang anak na si Junior, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mga linyang iyon sa kanyang isipan. Ang lamig ng madaling araw ay nanunuot sa kanyang basang duster, habang ang init ng katawan ni Junior na nakayakap sa kanya ang tanging nagbibigay ng lakas para hindi siya tuluyang bumigay. Ang bawat panginginig ng kanyang anak ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Serafina ay nabigo siyang maging ina, ngunit kasabay ng lamig ay ang unti-unting pagtigas ng kanyang loob. Hindi siya maaaring manatili rito. Kailangan niyang makuha ang kanyang mga dokumento at ang kaunting gamit na natitira sa kanya. Kinaumagahan bumalik si Serafina sa mansyon ng mga Reyes. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Pagdating niya sa malaking gate, hindi siya pinagbuksan ng guard na dati niyang binibigyan ng merienda araw-araw. Nakita niya ang mga katulong na nagbubulungan sa dikalayuan, ang mga tawa nila ay tila mga huni ng mga ibong mandaragit. Ma'am Sera, bawal na po kayong pumasok, sabi ni Doña Consuelo wika ng isang katulong sa tonong puno ng pangungutya. Ang mga basura daw po ay hindi na ibinabalik sa loob ng bahay. Gusto ko lang kunin ang mga gamit ko, lalo na ang mga gamit ni Junior. Pakiusap ni Serafina, pinapanatiling matatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas si Doña Consuelo, kasunod si Isadora Montalban. Ang abogado ay mukhang sariwa sa kanyang kasuotan, tila walang bakas ng pagtatraidor na ginawa niya kagabi. Isadora, ibigay mo na sa kanya ang dapat sa kanya, utos ni Consuelo, habang nakatingin sa malayo, tila diring-diri na madikit ang kanyang paningin kay Serafina. Inilabas ni Isadora ang isang itim na trash bag at itinapon ito sa labas ng gate. Kumalat ang ilang pirasong damit ni Junior at ang mga lumang larawan ni Serafina. Iyan lang ang natitira sa iyo, Sera. Ang lahat ng iba pa, ang mga alahas mo, ang mga kagamitan sa kusina, at maging ang mga dokumento mo ay itinuturing na bayad sa utang na loob mo sa pamilyang ito. Utang na loob, bulalas ni Serafina, ang kanyang galit ay unti-unting sumasabog. 7 taon akong nagsilbi rito na parang alipin. Ako ang nagpalago ng catering business ninyo. Ako ang nagluto ng bawat putahe na naging dahilan kung bakit kayo mayaman ngayon. At sasabihin ninyong may utang pa ako. Lumapit si Consuelo sa gate, ang kanyang mukha
ay puno ng huwad na awa. Serafina Hija, ginagawa ko ito para sa iyong kaluluwa. Ang paghihirap ay isang paraan ng paglilinis ng kasalanan. Huwag kang maging mapagmataas. Isipin mo na lang na ito ay donasyon mo para sa darating na kasal ni Leandro at Cora. Ang pangalan ni Cora ay tila isang lason na kumalat sa sistema ni Serafina. Sa likod ni Consuelo nakita niya si Cora na nakatayo sa balkonahe, hawak-hawak ang isang lumang kwaderno na may pabalat na balat ng baka. Nanigas ang buong katawan ni Serafina. Iyon ang recipe book ng kanyang ina, ang tanging bagay na hindi niya binitawan kahit noong naghihirap siya sa Cebu. Ibigay mo sa akin ang kwadernong iyan, sigaw ni Serafina pilit na inaabot ang gate. Hindi sa inyo iyan, sa nanay ko yan. Ngumiti lang si Cora at itinaas ang kwaderno. Dito pala galing ang mga sikat na luto mo, Sera. Huwag kang mag-alala, gagamitin ko ito ng maayos. Magiging masarap ang handaan sa kasal namin ni Leandro gamit ang mga sikretong ito. Magnanakaw, sigaw ni Serafina, ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng emosyon. Wala kayong puso. Mabilis na lumapit si Isadora at bumulong kay Serafina sa pagitan ng mga rehas ng gate. Umalis ka na, Sera. Kung ayaw mong gamitin ko ang mga fake na ebidensya ng pagiging pabaya mong ina para tuluyan mong hindi makita si Junior. Isang tawag ko lang sa DSWD, kukunin nila ang bata sa'yo ngayon din. Napatigil si Serafina. Ang banta sa kanyang anak ay ang tanging bagay na kayang magpatahimik sa kanya. Tiningnan niya si Isadora, ang babaeng itinuring niyang kapatid, at nakita niya ang isang estranghero na puno ng ambisyon. Bakit mo ginagawa ito, Isadora? Tanong ni Serafina sa isang mahinang boses. Ano ang ginawa ko sa'yo? Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Isadora. Minsan kailangang may isakripisyo para makuha ang hustisyang nararapat para sa akin. Hindi mo maiintindihan, Sera. Pero tandaan mo, sa mundong ito ang mababait ay laging talo. Pinanood ni Serafina ang pagtalikod ng tatlong babae habang dahan-dahang nagsasara ang malaking gate ng mansyon. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada, kasama ang trash bag ng mga basang damit at ang kanyang anak na nagsisimula ng umiyak dahil sa gutom. Inayos ni Serafina ang pagkakayakap kay Junior. Hindi siya iyak. Ubos na ang kanyang mga luha sa ulan kagabi. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang matalim na gutom, hindi para sa pagkain, kundi para sa hustisya. Habang naglalakad palayo, nakita niya si Chebelen, ang kapitbahay na laging nakadungaw sa bintana at tila laging may hawak na cellphone. Akala ni Serafina ay pagtatawanan din siya nito, ngunit nakita niya ang isang kakaibang lungkot sa mga mata ng matanda. Serafina, tawag ni Tia Belen sa isang mahinang boses habang pasimpleng lumalapit sa kanya. Huwag kang hihinto sa paglalakad. May itinago akong maliit na supot sa loob ng trash bag mo nung inihagis nila iyan sa labas. Gamitin mo iyon para makarating sa terminal. Nagulat si Serafina ngunit hindi niya ipinakita. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang ligtas na kanto. Binuksan niya ang trash bag at doon sa ilalim ng mga damit ni Junior ay nakita niya ang isang maliit na plastic na naglalaman ng 2 pirasong pandesal at ilang daang piso. At kasama nito ang isang maliit na memory card. Nagtaka si Serafina. Ano ang nilalaman ng memory card na ito? Bakit ito ibinigay ni Tia Belen? Sa kabilang dako sa loob ng mansyon, habang masayang pinaplano ni na Consuelo at Cora ang kanilang tagumpay, hindi nila alam na ang bawat salita, bawat pangungutya, at bawat pag-amin ng kanilang mga kasalanan ay hindi lang basta nakasulat sa hangin. Isang lihim na nakatago sa likod ng mga kortina ang nagsisimula ng mabunyag, at ang bawat hakbang ni Serafina palayo sa mansyong iyon ay hindi isang pagtakas, kundi ang simula ng kanyang muling pagbabalik. Sera, ito ang bayad sa 7 taon mo. Kunin mo ang pera at huwag ka nang magpapakita pa sa amin kahit kailan. Ang boses ni Leandro ay malamig pa sa hanging madaling araw habang iniaabot niya ang isang makapal na sobre kay Serafina. Nakatayo sila sa tapat ng isang lumang pwesto sa palengke, isang lugar na puno ng kalawang at alikabok, ngunit sa puso ni Serafina ito ang dambana ng kanyang mga alaala. Dito nagsimula ang lahat. Dito nagluto ang kanyang ina, si Elena, hanggang sa maubos ang lakas nito. Hindi kinuha ni Serafina ang sobre. Sa halip, hinaplos niya ang bakbak na semento ng lumang kalan. Ang bawat gasgas sa pader na iyon ay tila isang liham mula sa nakaraan. Naaalala niya ang tunog ng kumukulong sarsa, ang bango ng pinisang bawang, at espesyal na suka na tanging ang kanyang ina lang ang nakakaalam ng timpla. Iyon ang salsa monja, ang sarsang nagbigay ng buhay sa pamilya Reyes,
ngunit naging mitya ng kamatayan ng kanyang ina. Hindi sapat ang perang ito para bayaran ang buhay ng nanay ko. Leandro, wika ni Serafina, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa lumang kalan. Hindi ba kayo kinikilabutan? Ang mansyong tinitirhan ninyo, ang mga kotseng idinodrive ninyo. Lahat iyon ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na ninakaw ninyo sa amin. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila, na tanging ang mahinang iyak ni Junior mula sa gilid ang bumabasag. Lumingon si Leandro at sa isang sandali nakita ni Serafina ang isang kislap ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong napalitan ng katigasan ng loob. Business is business, Sera, sagot ni Leandro, pilit na pinatitibay ang kanyang tindig. Legal na pag-aari ng pamilya Reyes ang recipe ng golden sauce. Wala kang ebidensya na sa nanay mo iyon. At kung magpapatuloy ka sa paggawa ng eksena, lalo mo lang pinahihirap ang sitwasyon para kay Junior. Gusto mo bang lumaki ang anak natin sa hirap? Anak natin, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Serafina. Ngayon ay tinatawag mo siyang anak. Noong pinalayas mo kami sa gitna ng ulan, nasaan ang pagiging ama mo? Hindi nakasagot si Leandro. Sa halip lumingon siya sa kanyang sasakyan kung saan nakaupo si Isadora Montalban. Ang abogado ay tahimik na nagmamasid, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng profesionalismo, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila may tinitipa sa kanyang cellphone. Alam ni Serafina na bawat galaw niya ay iniuulat ni Isadora kay Doña Consuelo. Sarah, please be realistic. Muling pagsusumamo ni Leandro, ang boses ay puno ng gaslighting. Wala kang pera. Wala kang pamilya. Kahit ang pangalan mo, wala kang kasiguraduhan kung sino ka talaga. Ibinibigay ko na ang pagkakataon na magkaroon ka ng panimula. Kunin mo na ito at umalis ka na ng Maynila. Pumunta ka sa probinsya, doon ka magtago. Tumingin si Serafina sa makapal na sobre. Alam niyang sa loob nito ay sapat na halaga para mabuhay sila ni Junior ng maayos sa loob ng ilang taon. Ngunit alam din niya na ang pagtanggap sa perang iyon ay katumbas ng pagpirma sa kanyang sariling pagkatalo. Ito ang presyo ng kanyang katahimikan. Ito ang presyo ng kanyang dangal. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Sandaling nagliwanag ang mukha ni Leandro, tila nakahinga ng maluwag. Ngunit bago pa siya makapagsalita, binitawan ni Serafina ang sobre sa gitna ng putikan sa paanan ni Leandro. Hindi nabibili ang katotohanan, Leandro, wika ni Serafina sa isang tonong puno ng awtoridad. Ang perang iyan ay kasing dumi ng konsensya ninyo. Itago mo iyan. Kakailanganin mo iyan kapag dumating ang araw na kukunin ko na ang lahat ng sa akin. Naglakad palayo si Serafina, bitbit ang kanyang anak at ang trash bag ng mga basang damit. Hindi siya lumingon kahit narinig niya ang galit na sigaw ni Leandro at ang malakas na pagsara ng pinto ng sasakyan. Habang naglalakad siya sa masikip na eskinita ng palengke, naramdaman ni Serafina ang isang matinding pagkahilo. Ang puyat, gutom at emosyonal na pagod ay nagsisimula ng sumingil sa kanyang katawan. Napasandal siya sa isang poste, pilit na nilalabanan ng dilim na gustong bumalot sa kanyang paningin. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa una ay ayaw niya itong sagutin, ngunit tila may kakaibang puwersa na nagtulak sa kanya na pindutin ang accept. Hello, sino ito? Mahinang tanong ni Serafina. Ang kanyang hininga ay gumuho sa bawat salita, tila ba ang bawat letra ay isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Sa kabilang linya, isang malalim at baritonong boses ang sumagot. Ang tunog nito ay kalmado ngunit puno ng awtoridad, isang boses na tila nanggagaling sa isang mundong malayo, sa putik at pait na kinalalagyan niya ngayon. Serafina, ikaw ba ang anak ni Elena Villamor? Napatigil ang mundo ni Serafina. Ang pangalan ng kanyang ina na binigkas ng may ganitong paggalang ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang huling beses na narinig niya ang pangalang Villamor ay mula sa mga labi ng kanyang ina bago ito pumanaw sa isang maliit at madilim na kwarto sa Cebu. Sino po sila? Bakit ninyo kilala ang nanay ko? Nanginginig niyang tanong. Napasandal siya sa malamig na pader ng palengke, pilit na pinatitibay ang kanyang mga binti na tila anumang oras ay bibigay na. Huwag kang matakot, Hija. Matagal ka na naming hinahanap. Ang iyong ina, may mga bagay siyang iniwan na hindi kailanman dapat napunta sa mga kamay ng mga Reyes, sagot ng lalaki. Makinig ka ng mabuti. Huwag kang titingin sa likod mo. May mga mata na nakasubaybay sa bawat kilos mo. Mabilis na nanulas ang kaba sa bawat ugat ni Serafina. Hindi siya tumingin sa likod,
Ngunit naramdaman niya ang presensya ng isang itim na sasakyan na dahan-dahang gumagapang sa kanto ng palengke. Alam niyang iyon ay si Isadora, ang abogadong tila isang anino na hindi siya tinatantanan. Saan ako pupunta, tanong ni Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sa kanyang bisig nagsimulang gumalaw si Junior, tila nararamdaman ang takot ng kanyang ina. Pumunta ka sa dulo ng pier. May isang barkong paalis patungong Cebu sa loob ng 1 oras. Hanapin mo ang kapitan at ibigay mo ang pangalang Santal. Siya na ang bahala sa iyo, wika ng lalaki bago tuluyang maputol ang linya. Napako si Serafina sa kanyang kinatatayuan. Ang tunog ng putol na linya sa kanyang tenga ay tila isang babala. Tumingin siya sa langit na muling nagbabadya ng ulan. Ang Maynila, ang lungsod na nangako sa kanya ng pag-ibig at pamilya, ay naging isang malaking libingan ng kanyang dangal. Sa di kalayuan, nakita niya si Isadora na bumaba ng sasakyan, may hawak na tablet at tila may sinusuring GPS signal. Ang bawat hakbang ng abogado ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ni Serafina. Hindi ninyo ako makukuha, bulong ni Serafina sa sarili. Hindi ninyo kukunin ang anak ko. Sa isang mabilis na desisyon, pumasok si Serafina sa pinakamasikip na eskinita ng palengke. Ang amoy ng bulok na gulay at malansang isda ay tila naging kakampi niya sa pagtatago. Tumakbo siya sa gitna ng mga kariton, hindi iniintindi ang putik na tumatalsik sa kanyang binti. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng ritmo sa kanyang pagtakas. Naririnig niya ang mga sigaw ni Leandro mula sa kabilang kanto, tinatawag ang kanyang pangalan ng may halong galit at pagbabanta. Ngunit ang boses na iyon, na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngayon ay tila tunog na lamang ng isang sirang plaka. Narating niya ang dulo ng palengke at mabilis na sumakay sa isang paalis na jeep. Habang unti-unting lumalayo ang sasakyan, nakita niya si Isadora na nakatayo sa labas ng eskinita, tila isang lobong nawalan ng biktima. Ang galit sa mukha ng abogado ay sapat na para malaman ni Serafina na ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Sa loob ng jeep, habang yakap-yakap si Junior, kinuha ni Serafina ang memory card na ibinigay ni Tia Belen. Tinitigan niya ito ng matagal. Ano ang lihim na itinatago ng maliit na bagay na ito? Dahan-dahan niyang ipinasok ang card sa kanyang lumang cellphone. Nang bumukas ang files, tumambad sa kanya ang isang video. Hindi ito malinaw, tila ba kinunan mula sa isang butas ng pader. Ngunit ang boses na narinig niya ay sapat na para tumigil ang kanyang paghinga. Iyon ay si Doña Consuelo, kausap ang isang hindi kilalang lalaki, 10 taon na ang nakalilipas. Siguraduhin mong hindi na makakabalik ang babaeng iyan mula sa Cebu. Ang recipe ng sarsa ay sa atin na. Patayin mo ang lahat ng bakas ng mga Villamor, ang malamig na utos ni Doña Consuelo sa video. Nanlamig ang buong katawan ni Serafina. Ang kanyang ina, hindi ito namatay sa sakit lamang. Ang pamilya Reyes ang pumatay sa kanya. Ang pamilyang minahal niya, ang pamilyang pinaglingkuran niya, ang pamilyang pumatay sa tanging taong nagmahal sa kanya. Isang malakas na kulog ang gumuhit sa kalangitan kasabay ng pagbuhos ng luha ni Serafina. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi nagawa sa pighati. Ang bawat patak ay tila apoy na naglalayab sa kanyang mga mata. Sa harap niya ang pier ay abot-tanaw na. Ang dagat ay madilim at malalim, tila ang hinaharap na naghihintay sa kanya. Ngunit sa likod ng kadilimang iyon, alam ni Serafina na naroon ang Cebu, ang lupang pinagmulan ng kanyang lakas. Habang pababa siya ng jeep, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa lungsod ng Maynila. Leandro, Consuelo, Isadora, bulong niya sa hangin. Huwag kayong matutulog ng mahimbing dahil ang anak ng babaeng sinira ninyo ay pabalik na. At sa pagkakataong ito, hindi lang sarsa ang kukunin ko sa inyo. Kukunin ko ang lahat. Habang papasok siya sa madilim na pier, isang figura ang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Isang lalaking naka-Amerikana, may hawak na baston at tila matagal na siyang hinihintay. Ang lalaki ay dahan-dahang tumingin sa kanya at sa isang iglap nakita ni Serafina ang sarili niyang mga mata sa mukha ng matanda. Takbo, Sera! Huwag kang lilingon. Kapag tumingin ka sa likod, baka hindi mo na kayang humakbang palayo. Ang sariling boses ni Serafina sa kanyang isipan ay tila isang sirang plaka na nagbibigay ng babala. Ang gabi ng fiesta sa barangay ay balot ng ingay, ang dagundong ng mga tambol, ang paputok sa kalangitan na nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na eskinita, at ang malakas na tawanan ng mga taong walang kamalay-malay sa kanyang pagdurusa. Para kay Serafina, ang bawat putok ng fireworks ay tila tunog ng pagguho ng kanyang dating buhay.
Yakap-yakap niya si Junior na ngayon ay tahimik na nakasiksik sa kanyang dibdib, tila nararamdaman ang panganib na bumabalot sa kanila. Ang pawis at ulan ay humahalo sa kanyang mukha, ngunit wala siyang panahon upang punasan ang mga ito. Ang bawat kanto ay tila isang patibong. Serafina, alam kung narito ka lang, ang sigaw ni Leandro ay pumailan lang sa gitna ng ingay ng parada. Malapit na ito. Nararamdaman ni Serafina ang panginginig ng kanyang mga binti. Ang bawat hakbang ay tila paghila sa isang mabigat na kadena. Biglang may humila sa kanyang braso, patungo sa isang madilim na sulok sa pagitan ng dalawang tindahan. Akmang sisigaw si Serafina nang makita niya ang mukha ni Tiabelen. Ang matanda ay may suot na malaking bandana at tila kanina pa nagmamasid. Huwag kang maingay, hija, bulong ni Tiabelen. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala sa paligid. Nasa kabilang kanto ang mga tauhan ni Leandro. Hinahanap kanila na parang mga asong ulol. Bakit ninyo ako tinutulungan, tiya, tanong ni Serafina sa isang gumaralgal na boses. Akala ko isa rin kayo sa kanila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Marites ako, Sera. Alam ko ang lahat ng baho sa barangay na ito. Nakita ko kung paano kanila tinuring na parang basahan. At ang isang ina na tulad ko hindi kayang sikmurain ang ganitong kawalang katarungan. Heto, isuot mo ito. Inabot ni Tiabelen ang isang luma at malaking jacket na may hood. Iwan mo na ang trash bag na iyan. Masyadong kapansin-pansin. Kinuha ko na ang mahahalagang gamit ni Junior at inilagay ko sa backpack na ito. Takbo na sa pier. Huwag kang hihinto hanggat hindi mo nararamdaman ang alat ng dagat. Bago pa makapagpasalamat si Serafina, itinulak na siya ni Tiabelen patungo sa isang sikretong lagusan sa likod ng palengke. Sa bawat hakbang naririnig ni Serafina ang mga yabag ng mga taong naghahanap sa kanya. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa di kalayuan ay tila musika ng kamatayan. Narating niya ang pier sa gitna ng kadiliman. Ang amoy ng krudo at lansa ng isda ay sumalubong sa kanya, isang amoy na dati ay kinasusuklaman niya, ngunit ngayon ay amoy ng kaligtasan. Nakita niya ang barkong santal na dahan-dahan nang nagaangat ng angkla. Kapitan, kapitan, sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng ingay ng makina ng barko. Isang lalaking may edad na may balat na sunog sa araw ang tumingin sa kanya mula sa itaas. Sino ka? Paalis na kami. Santal ang pangalan ko, ay Santal, ang sigaw ni Serafina. Naaalala ang bilin ng misteryosong tumawag sa kanya. Agad na nagbago ang ekspresyon ng kapitan. Mabilis itong nag-utos na ibaba ang hagdan. Sa huling pagkakataon, lumingon si Serafina sa lungsod ng Maynila. Nakita niya ang isang itim na sasakyan na huminto sa dulo ng pier. Bumaba si Leandro, galit na hinahampas ang manibela habang nakatingin sa barkong unti-unti nang lumalayo. Sa tabi niya nakatayo si Isadora, kalmado, ngunit ang mga mata ay tila nagniningas sa puot. Nang makasampa sa deck, nang hina ang mga tuhod ni Serafina at napaupo siya sa sahig ng barko. Ang lamig ng hangin sa dagat ay humahampas sa kanyang basang mukha. Yakap-yakap si Junior, pinanood niya ang pagliit ng mga ilaw ng Maynila hanggang sa maging maliliit na tuldok na lamang ang mga ito sa dilim. Ligtas na tayo, anak. Ligtas na tayo, bulong niya, kahit na ang kanyang puso ay puno pa rin ng kaba. Dahan-dahan niyang binuksan ang backpack na ibinigay ni Tiabelen. Hinanap niya ang isang maliit na folder kung saan nakatago ang orihinal na dokumento ng kasunduan ng kanyang ina at ng mga Reyes. Ang tanging papel na magpapatunay na ninakaw ang recipe. Ngunit hinalughog na niya ang bawat sulok ng backpack at ang folder ay wala roon. Ang kanyang hininga ay tumigil. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Naalala niya ang sandali bago siya tumakas, ang sandaling nakalapit sa kanya si Isadora sa gitna ng gulo sa mansyon. Ang mapait na ngiti ng abogado, ang mabilis na pagdampi ng kamay nito sa kanyang lumang trash bag. Hindi, bulong ni Serafina. Kinuha ni Isadora ang dokumento. Naiyak si Serafina sa gitna ng malawak at madilim na dagat. Ang tanging ebidensya na hawak niya ay nawala na. Ang pamilya Reyes ay muling nanalo, mayroon silang pera, mayroon silang kapangyarihan, at ngayon hawak na rin nila ang huling piraso ng kanyang katotohanan. Tumingala siya sa langit. Ang mga bituin ay tila kay lalayo. Pakiramdam niya ay isa siyang talunang sundalo na tumatakas mula sa digmaan. Wala siyang ebidensya, wala siyang pera at patungo siya sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit habang hinahaplos niya ang ulo ng kanyang natutulog na anak, naramdaman niya ang isang bagay sa loob ng bulsa ng jacket na ibinigay ni Tiabelen.
Dinukot niya ito. Iyon ang memory card. Ang card na naglalaman ng video ng pag-amin ni Doña Consuelo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi sa gitna ng iyak. Maaaring nakuha ni Isadora ang papel, ngunit hindi niya nakuha ang digital na katotohanan. Ang boses ni Doña Consuelo sa video na iyon ay sapat na para wasakin ang buong pader ng kasinungalingan ng mga Reyes. Hindi pa tapos ang laban, Leandro, bulong ni Serafina sa hangin. Maaaring nakuha ninyo ang aking kahapon, pero ang aking bukas ay hinding-hindi ninyo mahahawakan. Habang ang barko ay bumabaybay sa malalim na karagatan, patungong Cebu si Serafina, ay hindi na ang babaeng kumukuha ng utos. Siya ay isang ina na may dalang apoy ng paghihiganti at pag-asa. Sa kabilang dako ng barko, ang kapitan ay nakatingin sa kanya mula sa malayo habang hawak ang isang satellite phone. Nasa akin na ang babae, Don Aurelio. Papunta na kami sa Cebu. Ang misteryo ng kanyang pagkatao ay unti-unti nang bumubukas. Gaya ng abot-tanaw na nagsisimula ng magliwanag sa darating na umaga. Hindi pera ang kailangan ko kaisipan, kundi ang lasa ng aking nakaraan. Ang luto ng asawa ko na matagal ko nang hindi natitikman. Ang mga salitang iyon mula kay Don Aurelio Villamor ay umalingaw-ngaw sa malawak na garden ng kanyang mansyon sa Cebu. Sa harap ng mga pinakasikat na chef sa bansa na inimbitahan para sa kanyang kaarawan, ang matanda ay tila isang haring hindi masiyahan sa anumang ihain sa kanya. Ang bawat putahe ay kulang sa kaluluwa, kulang sa alaala. Sa di kalayuan sa gilid ng malaking kusina ng kaganapan, nakatayo si Serafina. Suot ang isang luma at kupas na apron, siya ang itinalagang tagahugas ng plato at tagahiwa ng mga sangkap. Pagkatapos ng kanyang pagtakas mula sa Maynila, ang Cebu ang naging silungan niya, ngunit ang buhay ay nananatiling malupit. Nagtatrabaho siya sa palengke sa umaga at tumutulong sa mga catering sa gabi para lang may maipakain kay Junior, na ngayon ay mahimbing na natutulog sa loob ng isang basket sa ilalim ng mesa ng kusina. Serafina, ano ang ginagawa mo riyan? Sigaw ng head chef, ang pawis ay gumugulong sa mukha nito. Ang sauce para sa main dish ay nasunog. Wala na tayong oras. Gawin mo ang lahat. Ayusin mo ang lasa niyan, o mawawalan tayong lahat ng trabaho. Nataranta si Serafina, ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses sa kanyang isipan. Ang narinig niya ang boses ng kanyang ina. Sera ang sarsa ay hindi niluluto ng apoy lamang kundi ng pasensya. Dahan-dahang kinuha ni Serafina ang sandok. Hindi siya sumunod sa recipe ng kumpanya. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bote ng pampalasa, ang huling timpla na gawa ng kanyang sariling mga kamay, gamit ang mga sangkap mula sa bundok ng Cebu. Inihalo niya ito sa kumukulong sarsa, idinagdag ang tamang tamis ng asukal at anghang ng sili hanggang sa ang bango nito ay humalimuyak sa buong kusina. Nang ihain ang putahe sa mesa ni Don Aurelio, ang matanda ay tila walang gana na kumuha ng isang kutsara. Ngunit nang dumampi ang sarsa sa kanyang dila, napatigil ang mundo ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang mga mata niyang dati ay puno ng kapangyarihan ay biglang napuno ng luha. Sino? Bulong ni Don Aurelio, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Sino ang nagluto nito? Ang head chef po, Don Aurelio, mabilis na sagot ng manager. Huwag mo akong lokohin, sigaw ng matanda, hinahampas ang kanyang baston sa sahig. Ang lasang ito, ang timplang ito ay pag-aari ng asawa ko. Isang tao lang sa mundo ang nakakaalam nito. Dalhin ninyo sa harap ko ang taong gumawa ng sarsang ito. Dinala si Serafina sa gitna ng garden sa harap ng mga nagniningning na ilaw at mga taong nakasuot ng mamahaling alahas. Nakatungo siya, nahihiya sa kanyang maduming apron at amoy pawis na katawan. Iangat mo ang iyong ulo, hidya malumanay na utos ni Don Aurelio. Nang mag-angat ng tingin si Serafina, ang hininga ni Don Aurelio ay tila napatid. Ang mukha ni Serafina, ang mga mata, ang hugis ng labi, ang matapang na tingin, ay tila isang buhay na imahe ni Elena, ang asawang matagal na niyang ipinagluluksa. Elena, bulong ng matanda. Serafina po ang pangalan ko, sagot ni Serafina, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang nanay ko po. Ang nanay ko po ay si Elena Villamor. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ngunit si Don Aurelio ay tila walang naririnig. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan, binitawan ang kanyang baston, at humakbang patungo kay Serafina. Ang aking anak,
Wika ni Don Aurelio, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Matagal kitang hinanap, Serafina. Akala ko ay tuluyan na kayong nawala ng iyong ina dahil sa kasinungalingan ng mga Reyes. Pinaniwala nila ako na namatay kayo sa isang aksidente sa dagat. Pinatay nila ang nanay ko sa pait at hirap, Don Aurelio, sagot ni Serafina. Ang kanyang mga luha ay hindi na niya napigilan. Ninakaw nila ang lahat sa amin. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang makapangyarihang Don Aurelio Villamor ay lumuhod sa harap ni Serafina. Hindi bilang isang hari kundi bilang isang amang humihingi ng patawad. Patawarin mo ako, Hija. Patawarin mo ang amang ito na naging bulag sa katotohanan, hikbi ng matanda habang hinahawakan ang mga kamay ni Serafina na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho. Nakita ni Don Aurelio si Junior na inilabas ng isang katulong mula sa kusina dahil nagising ito sa ingay. Lumapit ang matanda sa kanyang apo at sa unang pagkakataon, nakita ni Junior ang isang lalaking hindi naninigaw, kundi isang lolo na ang mga mata ay puno ng bituin. Mula sa araw na ito, Serafina wala nang luluhod sa pamilyang ito. Deklara ni Don Aurelio habang tumatayo ang kanyang boses, ay muling nagkaroon ng lakas na tila kulog. Ang bawat patak ng ulan na tiniis mo sa Maynila ay babayaran ko ng ginto. Ang bawat luhang ibinuhos mo ay magiging lason para sa mga Reyes. Dinala ni Don Aurelio si Serafina sa loob ng mansyon. Isang mundong dati ay pangarap lamang niya. Binigyan siya ng bagong damit, mainit na pagkain, at ang seguridad na matagal na niyang hinahanap. Sa gabi na iyon, habang nakatingin si Serafina sa malawak na dagat ng Cebu mula sa kanyang balkonahe, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang sugatang puso. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang katulong ang pumasok sa kanyang silid. May dalang isang itim na sobre na kadarating lang mula sa Maynila. Binuksan ito ni Serafina ng may kaba. Sa loob ay may isang legal na dokumento mula sa korte na may piraso ng sulat mula kay Isadora Montalban. Serafina, huwag kang magdiwang ng maaga. Hawak namin ang pirma mo sa pagsuko ng custody kay Junior. Sa loob ng 48 oras, kukunin namin ang bata sa ayaw mo at sa gusto. Nanlamig ang buong katawan ni Serafina. Ang kanyang tagumpay ay tila isang panandaliang bituin na muling nilamon ng dilim. Ang mga Reyes ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang paghinga, ang kanyang anak. Ang bawat titik sa papel na ito ay tila mga kuko ng buhayang gustong humablot sa aking puso. Ang boses ni Serafina ay mahina, ngunit puno ng pait habang binabasa ang dokumentong ipinadala ni Isadora. Sa loob ng marangyang silid ng mansyon ng mga Villamor, ang bango ng mga sariwang bulaklak ay hindi sapat para takpan ang amoy ng lason na hatid ng banta ng mga Reyes. Hinaplos ni Serafina ang natutulog na mukha ni Junior. Ang bawat mahinahong paghinga ng kanyang anak ay nagsisilbing gasolina sa apoy na naglalayab sa kanyang kalooban. Hindi nila siya makukuha, Serafina, wika ni Don Aurelio habang dahan-dahang pumapasok sa silid. Ang tunog ng kanyang baston sa makintab na sahig ay tila ritmo ng isang hukbong naghahanda sa digmaan. Ang mga Villamor ay hindi sumusuko sa mga magnanakaw, ngunit ang pirma ko, lolo, pinilit nila ako. Niloko nila ako sa gitna ng aking kalituhan sa Maynila. Sagot ni Serafina, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Hindi sapat ang pera para talunin sila. Kailangan kong wasakin ang pundasyon ng kanilang kapangyarihan, ang kanilang negosyo. Sa sumunod na linggo, ang lungsod ng Cebu ay naging saksi sa isang himala. Sa tapat mismo ng pinakamalaking branch ng kumpanya ng mga Reyes sa Cebu, isang bagong restaurant ang nagbukas. Walang magarbong anunsyo, walang malalaking streamer. Ang pangalan nito ay simple lamang, ang kusina ni Serafina. Ang bango ng sarsa na humahalimuyak mula sa kusina ni Serafina ay tila isang gayuma na humahatak sa mga tao. Ang bawat putahe ay hindi lang basta pagkain. Ito ay isang kwento ng pag-ibig, pagtitiis, at tagumpay. Sa loob lamang ng ilang araw, ang restaurant ng mga Reyes ay naging kasing tahimik ng isang libingan, habang ang pila sa kusina ni Serafina ay tila walang katapusan. Isang hapon, habang abala si Serafina sa pag-aayos ng mga mesa, ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa labas ay nagpatahimik sa paligid. Ang pagsara ng pinto ng kotse ay tila isang hudyat ng panganib. Pumasok si Leandro, suot ang kanyang mamahaling suit,
ngunit ang kanyang mukha ay halatang balisa at pagod. Serafina, stop this nonsense, sigaw ni Leandro pagpasok pa lang sa pinto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. You think you can just open a restaurant and ruin my business? Do you know how much money I'm losing every day? Dahan-dahang lumingon si Serafina. Hindi siya lumuhod, hindi siya natakot. Tinitigan niya ang lalaking dati niyang sinasamba ng may malamig na pagbaliwala. You're losing money, Leandro. That's nothing compared to what I lost. Seryosong sagot ni Serafina sa wikang Taglish. I lost 7 years of my life. I lost my dignity. I almost lost my child because of your lies. I have the legal rights, Sera. I have the document, galit na bulyaw ni Leandro, habang iwinagayway ang isang folder. If you don't close this place and hand over Junior, I will make sure you spend the rest of your life in jail for kidnapping your own son. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Serafina. Lumapit siya kay Leandro hanggang sa maramdaman nito ang init ng kanyang galit. Jail, you talk about jail. Jail. Bakit hindi natin pag-usapan ang recipe na ninakaw ninyo sa nanay ko? Bakit hindi natin pag-usapan ang gaslighting na ginawa ninyo sa akin? You are not here because you want your son, Leandro. You are here because your bank account is bleeding. How dare you, akmang itataas ni Leandro ang kanyang kamay para saktan si Serafina. Ngunit bago pa ito lumapat, 2 malalaking bodyguard ni Don Aurelio ang humarang sa kanya. Ang tunog ng kanilang paghakbang ay tila babala ng isang malaking sakuna. Don't you dare touch my granddaughter, ang boses ni Don Aurelio mula sa itaas ng hagdan ay tila isang kulog na nagpayanig sa buong restaurant. Namutla si Leandro. Ang kanyang pagiging arogante ay biglang naglaho nang makita ang makapangyarihang Don Aurelio Villamor. Hindi niya akalain na ang alila na pinalayas niya ay ang tanging tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Visayas. Leave, Leandro, utos ni Serafina, ang boses ay puno ng autoridad. The custody case will be settled in court. At tungkol sa negosyo mo, consider this as the appetizer. Ang main course ay ihahain ko sa iyo sa Maynila. Bumalik si Leandro sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng manibela. Hindi pa siya nakakalayo nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Isadora ang tumatawag. Leandro. We have a problem, boses ni Isadora na halatang natataranta. Someone leaked a video to the press. It's a clip of your mother, Doña Consuelo, admitting to the recipe theft. It's going viral. Our stocks are crashing. Ang balitang iyon ay tila isang malakas na pasabog sa loob ng sasakyan ni Leandro. Ang kanyang mundo ay unti-unti nang gumuho at ang lahat ng kanyang pinakaingatan ay tila buhangin na tinatangay ng agos. Sa loob ng restaurant, kinuha ni Serafina ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Wala nang kukuha sa iyo, Junior. Pangako. Ngunit sa gitna ng kanyang panandaliang kapayapaan, napansin ni Serafina ang isang lalaking nakatayo sa labas ng salaming pinto ng restaurant. Isang lalaking nakaitim, may hawak na kamera at tila kanina pa kumukuha ng mga litrato. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang lalaki ay mabilis na tumalikod at sumakay sa isang motor. Ang takot ay muling gumapang sa likod ni Serafina. Alam niyang hindi lang si Leandro ang kalaban. May mas malalim na lihim pa ang pamilya Reyes, at ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa sarsa o sa custody. Ito ay tungkol sa isang madilim na nakaraan na pilit ibinabaon ng mga Reyes sa limot, isang nakaraang handang pumatay para manatiling lihim. Hindi kita kailangan dito, Cora. Pabigat ka lang sa pamilyang ito at ang batang dinadala mo ay tila isang sumpa sa halip na biyaya. Ang boses ni Doña Consuelo ay kasing talim ng labaha habang binibigkas ang mga salitang iyon sa loob ng kanilang marangyang sala. Ang mansyon na dati ay puno ng halakhak at pagmamayabang ay tila naging isang malamig na kuta. Ang bango ng mamahaling pabango ay hinaluan na ng amoy ng alak at sigarilyo ang mga bagong bisyo ni Leandro na hindi na niya maitago. Nakatayo si Cora sa tapat ng matanda, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na nagsisimula ng lumaki. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kislap ng ambisyon ay ngayon ay puno na ng takot at pait. Don't talk to me like that, mother, sagot ni Cora sa wikang Taglish, pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Kung hindi dahil sa akin, wala kayong koneksyon sa mga Salcedo. At kung hindi dahil sa bata na ito, mas malaking scandal ang kakaharapin ninyo. Connection, ang mga Salcedo ay tinalikuran na tayo simula nang mag-viral ang video ng pagnanakaw ng recipe. Sigaw ni Consuelo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit.
Hinampas niya ang lamesang gawa sa Nara, ngunit sa halip na tunog ng awtoridad ang narinig niya, ay ang sarili niyang hinihingal na paghinga. You are a liability, Cora. Leandro was better off with that servant Serafina. At least she knew how to keep her mouth shut and bring in the money. Sa itaas ng hagdan nakatayo si Leandro, hawak ang isang baso ng whiskey. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa ilalim, tila hindi na nakakatulog ng maayos sa nakalipas na mga gabi. Pinagmamasdan niya ang dalawang babae sa kanyang buhay, na dati ay pinag-aagawan siya, ngunit ngayon ay tila dalawang asong nag-aaway sa isang buto na wala ng laman. Stop it! Pare-pareho lang kayong lason-sigaw ni Leandro. Bago tuluyang bumaba ng hagdan ang kanyang mga hakbang, ay hindi na direkta. Serafina is a Villamor now. She's powerful, she's rich. At tayo, we are drowning in debt. Ang mga supplier natin ay isa-isang nagkakansela ng contract dahil sa video na yan. Samantala sa Cebu, ang hangin ay mas sariwa at puno ng pag-asa. Sa loob ng opisina ni Don Aurelio, tahimik na sinusuri ni Serafina ang mga dokumento ng bangko na nakuha ng kanilang mga investigador. Ang bawat numero sa papel ay nagsasabi ng isang kwento ng korupsyon. Lolo, tignan ninyo ito, wika ni Serafina. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang malaking transfer ng pera. Sa nakalipas na 5 taon, si Doña Consuelo ay palihim na naglalabas ng pondo mula sa kumpanya patungo sa isang offshore account sa pangalan ni Isadora Montalban. Niloloko nila si Leandro. Tumango si Don Aurelio, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa katalinuhan ng kanyang apo. Ang kasakiman ay laging nagbubunga ng pagkakanulo Serafina. Ang mga taong nagtayo ng kaharian sa kasinungalingan ay sila rin ang unang wawasak nito kapag dumating ang bagyo. Minsan po naisip ko kung dapat ko ba silang patawarin. Bulong ni Serafina, ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang lumang litrato ng kanyang ina para sa kapayapaan ng puso ko. Hinawakan ni Don Aurelio ang kamay ni Serafina. Ang pagpapatawad ay para sa iyong sarili upang hindi ka na maging bilanggo ng nakaraan. Ngunit ang katarungan ay para sa iyong ina. Huwag mong ipagpalit ang katarungan sa isang huwad na kapayapaan. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Pumasok ang isa sa mga tauhan ni Don Aurelio, may dalang isang envelope na may selyo ng isang international auction house. Senyorita Serafina, may nakuha kaming impormasyon, wika ng tauhan. Balak ibenta ni Doña Consuelo ang orihinal na recipe book ng iyong ina sa isang foreign investor sa susunod na linggo. Ito ang huling alas nila para makakuha ng malaking pera bago tuluyang bumagsak ang kanilang kumpanya. Nanigas ang buong katawan ni Serafina. Ang huling alaala ng kanyang ina, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang kabataan, ay balak gawing kalakal ng mga taong pumatay sa kaligayahan ng kanyang pamilya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, deklara ni Serafina. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng babaeng nakaluhod sa ulan. Ito ay boses ng isang leon na handang bawiin ang kanyang teritoryo. Sa kabilang dako sa isang madilim na opisina sa Maynila, mag-isang nakaupo si Isadora Montalban. Pinagmamasdan niya ang folder na naglalaman ng mga papeles ng custody ni Junior. Ang kanyang cellphone ay kanina pa tumutunog mga tawag mula kay Leandro na hindi niya sinasagot. Binuksan ni Isadora ang isang lihim na drawer sa kanyang lamesa. Doon ay nakatago ang isang lumang dyaryo, may petsang 3 dekada na ang nakalilipas. Ang headline ay tungkol sa isang sunog sa isang orphanage kung saan isang bata lang ang nakaligtas. Malapit na Serafina, bulong ni Isadora, ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang lungkot at puot. Akala mo ay ikaw lang ang biktima sa kwentong ito. Ngunit hindi mo alam na ang mga Reyes ay nagsimulang sumira ng buhay bago pa man tayo ipanganak. Isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng gusali ni Isadora. Hindi ito pulis kundi isang bumbero na nagmamadaling dumaan. Ang pulang ilaw nito ay nagbigay ng kulay sa mukha ni Isadora, tila isang babala ng apoy na malapit nang tumupok sa lahat ng kanilang itinatago. Sa Cebu, habang pinagmamasdan ni Serafina ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang isang kakaibang kaba. Alam niyang ang pagbenta sa recipe book ay isang patibong. Ngunit para sa kanyang ina, handa siyang lumakad diretso sa gitna ng apoy kahit na ang kapalit nito ay ang muling pagharap sa mga demonyo ng kanyang nakaraan. Ang bawat hakbang ni Serafina sa loob ng courtroom ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga hiyas na gawa sa yelo, malamig, matalim at mapanganib. Suot ang isang simpleng puting dress na walang anumang palamuti,
Tumitindig siya bilang simbolo ng katotohanan sa gitna ng isang silid na puno ng madidilim na balak. Ang puting tela ay tila kanyang baluti laban sa mga mapanghusgang mata ng mga taong dati ay itinuring niyang pamilya. Sa kabilang panig ng silid nakaupo ang mga Reyes. Si Doña Consuelo ay tila isang reyna sa kanyang itim na terno, hawak ang kanyang mamahaling panyo na tila handang punasan ang mga huwad na luha. Si Leandro naman ay hindi makatingin, nang diretso ang kanyang mga kamay ay panakanakang kinakalikot ang kanyang kurbata. Nagsimula ang pagdinig sa tunog ng pagbagsak ng kahoy na gavel ng huwes, isang tunog na tila hudyat ng simula ng isang giyera. Your Honor, panimula ni Leandro nang tawagin siya sa witness stand. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sa pagkakataong ito ay isang acting na pinag-aralan. Mahal ko ang anak ko, pero natatakot ako para sa kanyang kaligtasan. Si Serafina, hindi siya matatag. Noong nasa Maynila pa kami madalas siyang mawala sa sarili. Minsan nakakalimutan niyang pakainin ang bata dahil sa sobrang pagkahumaling sa pagluluto at sa kanyang mga pansariling ambisyon. Isang matalim na sakit ang naramdaman ni Serafina sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagiging ina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing siya ang nagpuyat sa bawat lagnat ni Junior habang si Leandro ay nasa piling ng ibang babae. Ngunit nanatili siyang tahimik. Naalala niya ang turo ni Don Aurelio. Ang galit na walang kontrol ay pagkatalo. Ang katahimikan na may lalim ay kapangyarihan. Sumunod na tumayo si Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na malasakit na tila isang lason na binalot sa asukal. Your Honor, masakit para sa isang lola na sabihin ito, pero si Serafina ay may pinagdadaanan sa pag-iisip wika ni Consuelo, pilit na pinapatak ang luha sa kanyang mga mata. Mula nang mamatay ang kanyang ina, naging obsesyon na niya ang paghihigante. Ginamit niya ang aming pamilya at ngayon ginagamit niya ang sarili niyang anak para makakuha ng pera mula sa mga Villamor. Isang mapanganib na impluensya ang isang inang puno ng puot. Pagkatapos ng mga Reyes, tumayo si Isadora Montalban. Ang abogado ay lumapit sa gitna ng silid nang may tiwala sa sarili. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila isang bahagi ng isang madilim na sayaw. Serafina, tawag ni Isadora habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Serafina. Noong gabi ng fiesta, noong umalis ka sa mansyon, iniwan mo si Junior sa gitna ng ulan habang nakikipagtalo ka sa iyong asawa. Hindi ba inuna mo ang iyong galit kaysa sa init ng yakap ng iyong anak? Hindi iyan totoo. Isadora, hindi na napigilang sumagot ni Serafina. Alam mo kung anong nangyari. Ikaw ang nandoon. I am here as a witness to the truth. Serafina, malamig na sagot ni Isadora sa wikang Taglish. At ang katotohanan ay wala kang permanenteng trabaho. Wala kang matatag na tahanan hanggang sa makilala mo si Don Aurelio. At handa kang itakas ang bata sa ibang bansa para lang hindi ito makita ng ama nito. Is that the kind of mother you are? Isang fugitive. Sa gitna ng matinding pag-atake, naramdaman ni Serafina ang pagbigat ng kanyang hininga. Ang bawat tao sa korte ay tila naniniwala sa mga kasinungalingang ito. Tumingin siya kay Leandro. Sa isang sandali nagtama ang kanilang mga mata. Nanatiling kalmado si Serafina, hindi kumukurap, hindi nagpapakita ng takot. Tinitigan niya si Leandro nang may lalim na tila ba binabasa niya ang bawat itim na bahagi ng kaluluwa nito. Sa ilalim ng matalim na tingin ni Serafina, ang aroganting anyo ni Leandro ay nagsimulang gumuho. Ang sandali kung saan ang manlilinlang ay natalo ng katapatan ng kanyang biktima. Ang mga kamay ni Leandro ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng lamesa at sa huli siya ang unang umiwas ng tingin. Hindi niya kayang harapin ang liwanag ng katotohanan sa mga mata ni Serafina. Ngunit hindi pa tapos si Isadora. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Your Honor, bago matapos ang session na ito, meron kaming huling ebidensya na nais ipakita, deklara ni Isadora. Inilabas niya ang isang brown envelope. Ito ay mga medical records mula sa isang clinic sa Maynila. Dito nakasaad na si Serafina ay nagpa-confine dahil sa postpartum depression at may mga pagkakataong naging marahas siya sa sarili at sa kanyang paligid. Records na magpapatunay na hindi siya ligtas na makasama ng isang bata. Nanlamig ang buong katawan ni Serafina. Alam niyang wala siyang record na ganoon. Alam niyang ito ay isang peking dokumento na gawa ng kapangyarihan at pera ng mga Reyes. Ngunit sa mata ng batas ang papel na iyon ay tila isang hatol na tatapos sa kanyang pangarap na makasama si Junior.
Magsinungaling ka na sa lahat, Isadora, bulong ni Serafina sa sarili, habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Ngunit ang ulan na naging saksi sa aking paghihirap ay siya ring ulan na lulunod sa inyong lahat. Ang tunog ng gavel ng huwes ay muling umaling-awngaw hudyat ng pagtatapos ng session para sa araw na iyon. Ang cliffhanger ay nakabitin sa hangin, ang kinabukasan ni Junior ay nakasalalay sa isang pirasong papel na puno ng kasinungalingan. Habang papalabas ng korte, naramdaman ni Serafina ang isang mahinang haplos sa kanyang balikat. Si Don Aurelio. Huwag kang matakot, anak. Ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay ang sandali bago ang bukang liwayway. Your Honor, meron kaming huling saksi na hindi nakaplano, ngunit mahalaga para sa ikalilinaw ng kasong ito. Ang boses ng abogado ni Serafina ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na silid ng korte. Sa sandaling iyon, ang pinto ng courtroom ay dahan-dahang bumukas, at ang lahat ng paningin ay natuon sa isang babaeng maliit ang tindig suot, ang kanyang pinakamagandang bestida, na halatang luma na, at may hawak na isang kupas na abaniko. Si Tia Belen, ang marites ng barangay na dati ay kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang matalas na dila, ngayon ay naglalakad sa gitna ng korte ng may taas noo at determinasyon. Your Honor, ako po si Belenita Salvacion, pagpapakilala ng matanda habang umaakyat sa witness stand. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Isang kapitbahay na walang ibang ginawa kundi magmasid. Akala ng marami ay tsismis lang ang alam ko, pero sa pagkakataong ito, ang dala ko ay ang katotohanan na hindi kayang burahin ng anumang pera. Namutla si Doña Consuelo. Ang kanyang mga kamay na dati ay kalmado, ay nagsimulang manginig sa ilalim ng lamesa. Mabilis na tumayo si Isadora Montalban para tumutol. Objection, Your Honor. Ang saksing ito ay walang kinalaman sa legal na aspeto ng custody. Isa lamang siyang kapitbahay na mahilig sa haka-haka sigaw ni Isadora. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na pilit niyang itinataas sa pamamagitan ng galit. Pahintulutan ang saksi, deklara ng huwes. Ang tunog ng gavel ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Inilabas ni Tia Belen ang kanyang lumang cellphone, ang cellphone na laging dala-dala niya sa bawat pagtambay sa kanto. Your Honor, noong gabi ng fiesta noong pinalaya si Serafina, hindi po ako natutulog. Nakita ko ang lahat mula sa aking bintana. At dahil alam ko kung gaano katuso ang mga Reyes, pinindot ko ang record button. Ikinabit ang cellphone sa projector ng korte. Ang malaking screen ay napuno ng isang malabo at magalaw na video, ngunit ang bawat segundo nito ay tila isang kidlat na tumatama sa puso ng mga Reyes. Sa video kitang-kita si Serafina na nakaluhod sa gitna ng putikan at malakas na ulan. Maririnig ang boses ni Doña Consuelo, malinaw at puno ng puot, lumuhod ka sa putikan. Serafina, isang alila ka lang na nagnakaw ng aming pangalan. At tungkol sa recipe ng nanay mo sa amin na yon ngayon, patay na ang ebidensya mo gaya ng nanay mo. Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa buong courtroom. Ang mga tao ay napasinghap sa tindi ng kalupitang napanood. Tumingin si Serafina kay Leandro at nakita niya ang asawa na nakayuko ang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad sa tindi ng kahihiyan. Iyan po ang katotohanan, wika ni Tia Belen. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Hindi baliw si Serafina, hindi siya pabayang ina. Siya ay isang biktima ng mga taong ang tingin sa kapwa ay basura. Ang sandali kung saan ang taong pinakamaliit ang tingin ng lahat. Ang siyang naging susi sa pagbagsak ng mga makapangyarihan. Ang kanyang pagkindat kay Serafina mula sa witness stand ay tila isang mensahe na ang katarungan, gaano man ito kabagal, ay laging dumarating sa tamang oras. The court will take this evidence into consideration, deklara ng huwes. Ang kanyang tingin ay puno ng pagkasuklam kay Doña Consuelo. Dahil sa bagong ebidensyang ito, ang custody case ay pansamantalang sinususpinde habang iniimbestigahan ang akusasyon ng coercion at theft laban sa mga Reyes. Nagkagulo sa loob ng korte. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan palabas para ibalita ang malaking twist. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Serafina para yakapin si Tia Belen, ngunit napatigil siya. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang batok. Tumingin siya sa daycare center ng korte, kung saan pansamantalang iniwan si Junior sa ilalim ng pangangalaga ng mga social worker. Bukas ang pinto. Wala ang mga social worker. At ang upuan kung saan nakaupo ang kanyang anak ay wala ng laman. Junior, sigaw ni Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng takot na tila isang sugatang hayop. Hinanap ng kanyang mga mata si Leandro, ngunit bakante na ang upuan nito.
Tumingin siya kay Isadora at nakita niya ang abogado na dahan-dahang nagsasara ng kanyang folder, may suot na isang mapait na ngiti habang tumatalikod. "Nasaan ang anak ko, Isadora?" sigaw ni Serafina, pilit siyang hinahawakan ng mga security guard dahil sa kanyang pagwawala. "Nasaan si Junior?" Minsan, Serafina, ang pagkapanalo sa korte ay hindi nangangahulugan ng pagkapanalo sa buhay. Mahinang bulong ni Isadora bago tuluyang lumabas ng pinto. Ang katahimikan ng korte ay napalitan ng isang nakabibinging takot. Ang tagumpay ni Serafina laban sa kasinungalingan ay biglang nilamon ng isang mas malaking trahedya. Nawawala ang kanyang anak sa gitna ng kaguluhan at alam niya na ang laban na ito ay pumasok na sa isang madilim at mapanganib na yugto kung saan wala ng batas kundi ang desperasyon ng isang ina. Habang ang ulan sa labas ay muling nagsisimulang pumatak, ang bawat patak nito ay tila nagpapaalala kay Serafina na ang kanyang paglalakbay ay malayo pa sa katapusan. Ang katahimikan ng isang walang lamang upuan ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ko sa buhay na ito. Ang boses ni Serafina sa kanyang isipan ay tila isang pagsusumamo sa langit habang nakatitig siya sa bakanteng lugar kung saan huling nakita si Junior. Ang hangin sa loob ng korte ay tila naubos at ang bawat mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya ay naging malabo. Ang tanging malinaw ay ang matinding takot na dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang malamig na takot na tila yelo na bumabalot sa kanyang puso. "Serafina, huminahon ka. Mahahanap natin siya." Ang boses ni Don Aurelio ay puno ng pag-aalala habang inaalalayan ang kanyang apo. Ngunit ang bawat salita ng matanda ay tila naririnig ni Serafina mula sa ilalim ng tubig. Hindi siya lalayo, lolo, bulong ni Serafina. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng isang matalim na liwanag. "Alam ko kung nasaan siya. Dadalhin siya ni Leandro sa tanging lugar na itinuturing niyang kuta, ang aming lumang bahay." Hindi na nag-aksaya ng oras si Serafina. Sa gitna ng ulan na tila ayaw tumigil sa pagbuhos sa Maynila, mabilis siyang nagmaneho patungo sa isang maliit at liblib na subdibisyon. Ang lumang bahay nila ni Leandro, ang bahay na puno ng mga pangarap na ngayon, ay naging abo na. Pagdating niya sa tapat ng bahay, nakita niya ang sasakyan ni Leandro na nakaparada ng pahalang sa kalsada. Ang pintuan ng bahay ay bahagyang nakabukas, tila isang paanyaya sa isang madilim na silid. Dahan-dahang pumasok si Serafina. Ang amoy ng alikabok at amag ay sumalubong sa kanya, humahalo sa amoy ng basang lupa mula sa labas. Sa gitna ng sala, nakita niya si Leandro. Nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap si Junior na mahimbing na natutulog dahil sa pagod at iyak. Ang mukha ni Leandro ay tila isang anino ng dati niyang hitsura, magulo ang buhok, lukot ang damit, at ang mga mata ay puno ng desperasyon. "Huwag kang lalapit," herabanta ni Leandro. Ang boses ay nanginginig at puno ng pait. "Kukunin ninyo ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang pera, ang pangalan ko. Pero ang anak ko, hindi ninyo makukuha." "Anak mo?" mahinahong tanong ni Serafina. Bawat hakbang niya ay maingat, tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. "Anak mo siya kapag kailangan mo ng alas." "Nasaan ka noong mga gabi na may sakit siya? Nasaan ka nung kailangan niya ng ama?" "I did everything for us, Sera," sigaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa tahimik na bahay. "Everything," ang pagnanakaw ng recipe, ang pagsunod kay mama. "Ginawa ko yon para magkaroon tayo ng magandang buhay. Pero ikaw, tinalikuran mo ako. Sumama ka sa mga Villamor." "Hindi kita tinalikuran, Leandro. Ikaw ang bumitaw sa amin noong pinalayas mo kami sa gitna ng ulan." Sagot ni Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. "Ang pag-ibig ay hindi kulungan, Leandro. At ang isang anak ay hindi kailanman magiging pambayad sa iyong mga pagkakamali." Lumapit pa ng kaunti si Serafina. Ang sandali kung saan ang lakas ng isang ina ay nanaig sa karahasan ng isang talunang lalaki. Hindi siya natakot sa galit ni Leandro. Tinitigan niya ang kanyang asawa ng may halong awa at pagkasuklam. "Tignan mo ang sarili mo, Leandro. Tignan mo ang ginagawa mo sa anak mo," bulong ni Serafina. "Natatakot siya sa'yo. Yan ba ang gusto mong maalala niya tungkol sa kanyang ama?" Isang lalaking kinuha siya sa gitna ng gulo dahil hindi nito kayang harapin ang katotohanan. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Leandro. Tumingin siya sa natutulog na si Junior at sa unang pagkakataon, tila nakita niya ang sarili niyang kasamaan. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, mga luhang hindi gawa sa pagsisisi, kundi sa pagkatalo. "I have nothing left, Sarah.
Wala na akong kahit ano hikbi ni Leandro habang dahan-dahang lumuluwag ang yakap niya sa bata. Mayroon ka pang pagkakataon na gawin ang tama, wika ni Serafina. Inabot niya ang kanyang mga kamay. Ibigay mo sa akin si Junior. Huwag mong idamay ang bata sa apoy na sinimulan ninyo ni Consuelo. Sa gitna ng katahimikan ng lumang bahay, dahan-dahang ibinigay ni Leandro ang bata kay Serafina. Nang maramdaman ni Serafina ang bigat at init ng kanyang anak, muli siyang huminga ng malalim. Niyakap niya si Junior ng gano'n na lamang kahigpit, tila ba ayaw na niya itong pakawalan kahit kailan. Ngunit sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang lumakas. Ang asul at pulang ilaw ay gumuhit sa mga bintana ng bahay. Pumasok ang mga awtoridad kasunod si Don Aurelio at Isadora Montalban. Leandro Reyes, you are under arrest for kidnapping and fraud, deklara ng opisyal. Tumingin si Leandro kay Isadora. Umaasang tutulungan siya ng kanyang abogado. Ngunit si Isadora ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Don Aurelio. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. I'm sorry, Leandro. The evidence is too strong, malamig na wika ni Isadora. Maging ang nanay mo ay isinasangkot ka na sa lahat ng illegal na transaksyon ng kumpanya para iligtas ang sarili niya. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Leandro habang pinapaspasan siya ng posas. Ang huling pagtatraidor ay nanggaling sa sarili niyang dugo. Habang inilalabas si Leandro ng bahay, napatigil siya sa tapat ni Serafina. You won, Sera. Nakuha mo na ang lahat. Hindi ito tungkol sa panalo o talo, Leandro, sagot ni Serafina habang hinahaplos ang buhok ni Junior. Tungkol ito sa katarungan. At ang katarungan ay laging may kasamang pait para sa mga taong hindi marunong magmahal. Pinanood ni Serafina ang pag-alis ng sasakyan ng pulis. Ang ulan ay nagsisimula nang tumila at sa dulo ng kalsada ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa gitna ng mga ulap. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Serafina ang isang matinding pagod. Ang laban sa korte ay tapos na, ang anak niya ay ligtas na, ngunit ang sugat sa kanyang kaluluwa ay mangangailangan pa ng mahabang panahon para maghilom. Tumingin siya kay Isadora na ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang abogado ay may hawak na isang maliit na susi, ang susi ng isang safe deposit box na matagal nang nakatago. Serafina, wika ni Isadora, ang kanyang boses ay may kakaibang lambot. May isang bagay pa na kailangan mong malaman. Isang bagay na hindi alam ni Doña Consuelo. Tungkol ito sa tunay na dahilan kung bakit kinuha ng mga Reyes ang recipe ng nanay mo. Ang cliffhanger ay muling nabuo sa hangin. Ang misteryo ng nakaraan ay tila isang ahas na ayaw mamatay, at si Serafina ay muling dinala sa isang pintuan na hindi niya alam kung dapat ba niyang buksan. Hindi lang ito tungkol sa Sarsa Serafina. Tungkol ito sa lupang kinatatayuan ng mansyong inagaw nila sa amin. Ang boses ni Isadora ay tila isang malamig na bulong ng hangin sa loob ng tahimik na silid ng mansyon ng mga Villamor. Inabot niya kay Serafina ang isang maliit na susi at isang lumang dokumento na may bakas ng sunog sa mga gilid nito. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang liwanag ng isang mitsa ng kandila ay nagbibigay ng anino sa kanilang mga mukha, mga aninong tila nagsasayaw sa himig ng isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Ano ang ibig mong sabihin, Isadora? Tanong ni Serafina, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang magaspang na papel. Akala ko ang recipe lang ang ninakaw nila sa nanay ko. Ang recipe book na iyon. Sa huling pahina nito nakatago ang orihinal na titulo ng lupain ng mga Villamor sa Maynila. Paliwanag ni Isadora, ang kanyang mga mata ay puno ng isang matandang puot. Noong sunugin nila ang orphanage 3 dekada na ang nakalilipas, akala nila ay kasamang naabo ang lahat ng ebidensya. Pero ang nanay mo, iniligtas niya ang dokumentong ito bago siya tumakas patungong Cebu. Iyan ang dahilan kung bakit hindi siya tinantanan ni Doña Consuelo. Hindi dahil sa sarsa, kundi dahil sa katotohanang ang buong kayamanan ng mga Reyes ay nakatayo sa isang malaking nakaw. Isang matinding katahimikan ang bumalot kay Serafina. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang pagpapakasal ni Leandro sa kanya, ang pagtrato sa kanya bilang alila, ang pagpapatapon sa kanya sa gitna ng ulan, lahat iyon ay bahagi ng isang desperadong hakbang para mahanap ang dokumentong hawak na niya ngayon. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng init sa mansyon ng mga Reyes. Sa halip, ito ay nagdala ng katapusan. Nakatuon ang lahat ng camera ng media sa harap ng malaking gate ng mansyon. Dumating ang mga sheriff kasunod si Serafina, na ngayon ay nakasuot ng isang simpleng itim na terno. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng nara.
Sa kanyang tabi ay si Don Aurelio, na ang presensya ay tila isang haring bumalik para bawiin ang kanyang kaharian. "You can't do this. This is my house," ang sigaw ni Doña Consuelo ay pumailan lang sa buong kalsada. Lumabas siya ng mansyon na magulo ang buhok. Ang kanyang mga perlas ay tila wala ng ningning. "Leandro, Isadora, nasaan kayo?" Wala na sila Consuelo, malamig na wika ni Serafina habang humahakbang patungo sa matanda. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila tunog ng hatol. Si Leandro ay nasa kulungan at si Isadora, siya ang nagbigay sa akin ng susi para buksan ang pinto ng inyong mga kasalanan. Ipinakita ni Serafina ang orihinal na titulo ng lupa. Ang mansyong ito ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, ang bawat sentimong ginamit mo sa pagbili ng iyong dangal. Lahat iyon ay pag-aari ng mga Villamor. Inuutusan ka ng korte na lisanin ang lugar na ito sa loob ng 1 oras. Hindi ito totoo, hagulgol ni Consuelo. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, sa mismong lugar kung saan niya pinanghingi ng tawad si Serafina noong gabi ng fiesta. Ngunit sa pagkakataong ito, walang ulan na makikiramay sa kanya. Tanging ang mainit na sikat ng araw na naglalantad sa kanyang bawat kulubot at bawat kasinungalingan. Tumingin si Serafina sa matanda. Wala siyang naramdamang tuwa. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na paghinga ng kalayaan. Ang paghihiganti ay tila isang mapait na inumin, ngunit ang katarungan ay isang pagkain na nagbibigay ng tunay na busog sa kaluluwa. Ang pait na ipinatikim mo sa nanay ko, Consuelo, ay ang pait na lalasa mo hanggang sa huling sandali ng iyong buhay, bulong ni Serafina bago siya tumalikod. Samantala sa isang maliit at madilim na selda, mag-isang nakaupo si Leandro. Pinagmamasdan niya ang 4 na sulok ng kanyang bagong mundo. Ang lahat ng kanyang ambisyon ay nagtapos sa isang maliit na espasyo. Narinig niya ang balita tungkol sa kanyang ina, ngunit wala na siyang lakas para umiyak. Ang tanging naalala niya ay ang amoy ng sarsang niluluto ni Serafina sa kanilang lumang kusina, ang amoy ng isang buhay na itinapon niya para sa isang huwad na ningning. Pagdating ng hapon, dinala ni Serafina si Junior sa dalampasigan ng Cebu. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, ang bawat kulay ng langit, ang kahel lila at ginto, ay tila isang pangako ng bagong simula. "Ligtas na tayo, anak," bulong niya habang hinahaplos ang buhok ni Junior. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Lumapit si Isadora sa kanila. Ang abogado ay may dalang isang maliit na bag, handa na sa kanyang pag-alis. "Aalis na ako, Serafina. Pupunta ako sa ibang bansa para simulan ang sarili kong paghilom. Salamat sa pagtitiwala kahit na alam kong mahirap." "Bakit mo ito ginawa, Isadora?" tanong ni Serafina. "Dahil ang nanay ko, siya ang babaeng namatay sa sunog na iyon. Para lang mailigtas ang nanay mo," sagot ni Isadora. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Ito ang utang na loob na kailangan kong bayaran. Ang hustisya para sa ating mga ina." Niyakap ni Serafina si Isadora, isang yakap ng 2 babaeng pinag-isa ng sakit at pinalaya ng katotohanan. Pinanood ni Serafina ang paglakad palayo ni Isadora hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa dulo ng dalampasigan. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, naramdaman ni Serafina ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga kalaban ay bagsak na, pero may isang tanong pa rin na naiwan sa kanyang isipan. Sapat na ba ang katarungan para punan ng puwang na iniwan ng 7 taon ng kasinungalingan? Tumingala siya sa mga bituin na nagsisimula ng magliwanag. Alam niyang ang bukas ay hindi na magiging madilim, ngunit ang sugat ng kahapon ay mananatiling isang peklat, isang paalala na siya ay nakaligtas, na siya ay lumaban, at sa huli siya ay naging malaya. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw ng dagat sa Cebu, nagiiwan ng mga guhit ng kulay rosas, lila, at ginto sa kalangitan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang oyayi ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait ng tadhana kay Serafina. Sa dulo ng dalampasigan, nakatayo siya, suot ang isang puting bestida na dahan-dahang hinihipan ng preskong hangin. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa putikan. Siya na ang reyna ng sarili niyang mundo. "Lola, look, I caught a small crab," ang masayang sigaw ni Junior habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang tawa ng bata ay tila musika na nagpapalimot sa bawat pait ng nakaraan. Lumapit si Don Aurelio sa kanila, ang kanyang mukha ay puno ng katuwaan habang pinagmamasdan ang kanyang apo at apo sa tuhod. Ang kanyang baston ay hindi na simbolo ng pangangailangan, kundi ng katatagan ng isang pamilyang muling nabuo mula sa mga abo.
Serafina Hisha, ang restaurant sa Maynila, ay muling magbubukas sa susunod na buwan wika ni Don Aurelio. At sa pagkakataong ito ang pangalan ng iyong ina ang nakasulat sa pinakamataas na bahagi ng gusali. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Serafina. Salamat, Lolo. Pero alam ninyo hindi na ang pangalan o ang gusali ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay ang katotohanan na wala na tayong kailangang itago. Sa kanyang isipan dumaan ang mga imahe ng mga taong naging bahagi ng kanyang paghihirap. Nabalitaan niya na si Doña Consuelo ay naninirahan na ngayon sa isang maliit na paupahan malayo sa Karangyaan at ang tanging kasama ay ang mga alaala ng kanyang mga kasalanan. Si Leandro naman sa loob ng malamig na rehas ay patuloy na sumusulat ng mga liham ng paghingi ng tawad na hindi kailanman binubuksan ni Serafina. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa kawalan na ng halaga ng mga salitang iyon. Nahanap na ba niya ang patawad? Huminga ng malalim si Serafina habang pinagmamasdan ang malawak na karagatan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong sumisira sa kanya at sa paniniwalang wala siyang halaga. Ang pagpapatawad sa mga reyes ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng kanilang mga kasalanan sa kanyang paghakbang patungo sa hinaharap. Ang kanyang puso ay wala nang puwang para sa poot dahil puno na ito ng pagmamahal para sa kanyang anak at sa kanyang bagong buhay. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Sa bawat gabi na mahimbing ang tulog ni Junior sa bawat putahe, na niluluto niya ng may kalayaan. At sa bawat ngiti ni Don Aurelio, doon niya nahanap ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaang hindi nakasalalay sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katotohanang siya ay malaya na mula sa mga anino ng Maynila. Ang bawat patak ng ulan ay hindi na sumisimbolo ng luha, kundi ng paglilinis at bagong simula. Ano ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay? Tumingin si Serafina kay Junior, na ngayon ay masayang naglalaro sa buhanginan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan o isang tanikala na nagtatali sa iyo sa dusa. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya, nagbibigay ng lakas, at higit sa lahat nirerespeto ang iyong dangal bilang tao. Ang sakripisyo ng isang ina ay dakila ngunit hindi ito dapat maging dahilan para mawala ang sarili niyang pagkatao. Lumapit si Serafina sa kanyang anak at kinuha ang maliit na alimango na hawak nito pagkatapos ay dahan-dahan itong ibinalik sa dagat. Hayaan nating bumalik siya sa kanyang tahanan, Junior. Doon siya malaya. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, at ang mga bituin ay nagsisimulang magningning, naramdaman ni Serafina ang init ng kamay ni Don Aurelio sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa pagkakahanap ng sarili. Ang pinakamasarap na luto ay hindi ang may pinakamahal na sangkap, kundi ang niluto ng may malaya at masayang puso. At sa kusina ng buhay ni Serafina Villamor, ang bawat sangkap ngayon ay puno ng tamis ng kalayaan. Wala ng ulan, wala ng putik. Tanging ang liwanag ng buwan na nagpapatingkad sa kagandahan ng isang babaeng muling nabuhay mula sa pait ng kahapon.